Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Driver's license na nakahit and run patay sa negosyante, bawion sa Land Transportation Office. Kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, gideklarar ng pugante. Samtang piniriso nga si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa, gipabuhian. 12 anyos nga batang babay nga nanguha og 99,000 pesos sa sakinan sa Basak Lapu-Lapu, ipaubos sa intervention. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, papakigbatok sa mga driver nga hubog, pahugtan pa sa LTO, pinagi sa luwatang Joint Administrative Order. Alang sa hipi sa LTO, nakainom gyud ang suspect sa hit and run ngadto sa negosyante nga si Kingston Ching, maong bawion ang iyang driver's license. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Buot sa hepe sa Land Transportation Office nga pakigbatukan ang mga hubog nga driver sa karsada aron dili na mudaghan pa ang mga insidente sa hit and run. Mato di Assistant Secretary Marcos Lacanilaw nga i-revise nila ang Joint Administrative Order nga may sumbanan sa mga lagda batok sa drunk drivers. Kini aron dili na mausban pa ang gidangatang sa negosyanteng si Kingston Cheng human na biktima sa hit and run sa miaging adlaw. Dili madawat ni Lacanilaw ang kalit ka kamatayon sa batanong negosyante gumikan lang sa pagpasagad gikan sa mga hubog nga driver sama lang ni Sean Andrew Pajarillo. Himon karong Pebrero 17 ang hearing tali sa LTO tag-iya sasakyan ng gigamit og si Pajarillo apan kini na lang ang nimong sugyot ni Lacanilaw dungan sa tumang kasagmuyo. Ban for life yung kanyang driver's license kasi hindi yung lasing ka na, nakadisgrasya ka pa ng mga ibang mga motorista, tapos makakapatay ka ng inosenteng tao ng ganun-ganun lang, hindi po ako papayag doon. Pahugtan pa sa mga enforcers ang kausa sa LTO 7. Batok sa drunk driving pinagi sa subsub nila nga inspection sa dalan. Mupalit usab ang ahensya og dugang pang breath analyzers nga magamit aron sukit-sukiton ang mga badlungong driver sa dalan. Kaya nagkaroon ako ng instruction sa ating OICRD at ang ating ARD na mas dagdagan ng aming enforcers, palitan yung dapat palitan ng mga enforcers para mahuli yung mga ganyan po. Dako ang pagduda ni Lacanilaw nga nakainom gyud si Pajarillo bisan og nigawas sa medical test nga nagnegatibo kini sa alcohol kay aduna sila ligong pagpamatuod. Maong dili biyaan sa LTO ang investigasyon sa mong insidente dungan sa hustisyang gipangayo sa pamilya o mga higala ni Cheng. Para itong mga drunk drivers na to ay madala sila, maiwas doon sa mga nakakadisgrasya na mga kababayan natin na simpleng naglalakad lang, babanggain ng ganon. Hindi ho katanggap-tanggap sa akin yon. Ian Navarro, CCTN News. Samtang subay sa maong balita, milanat ngadto sa 19 ka oras ang pagpaabot sa Cebu City PNP una pa nahimo ang liquor test ngadto sa suspect sa hit and run diha sa barangay Banilad.
Gitataw sa kadagkuan nga igo lang silang nisunod sa mga protocol sa tambalanan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nanimahong ilimnong makahubog ang driver nga si Sian Andrew Pajarelio sa dihang nahitabo ang hit and run ngadto kang Kingston Ralph Cheng ni atong Domingo sa kadlawon sa Barangay Banilad sa syudad sa Sugbo. Matud ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños ang information officer sa Cebu City Police Office nga ilang naabtan ang sospek nga si Pajarelio nga giatiman sa mga medical personnel. Sa dihang gipangutana kini sa investigador na simhutan niini ang baho sa ilimnon sa ginhawa gikan sa driver. Hinungdan nga nanawag kini sa ilang buhatan nga mag-andam og request nga mapaubos sa liquor ug drug test ang sospek. Gida sa usa ka pribadong tambalanan sa North Reclamation Area sa Dakbayan sa Mandawi si Pajarelio nga mao'y hangyo sa amahan sa mga medical personnel. Matud ni Los Baños nga wala na makasud pa ang mga investigador sa emergency room ug igo na lang nagpaabot sa gawas kung kanus-a makagawas si Pajarelio. So, we can imagine gikan sa 1:50 AM gidala siya sa Chungwa, Mandawi, kuha na 4 PM na sa Sunday. ni 4:47 PM on same date na naipirma ang kuan doktor. Pagka alas 2 sa hapon, gibalhin si Pajarelio sa private room nga mao'y hinungdan nga nag-follow up sila sa request sa PNP nga ipaubos sa liquor test. Apan ang maong request, gipadapa sa legal officer sa Tambalanan ug may pahibaw nga nagkinahanglan og pagtugot sa sospek ug sa iyang doktor ang pagpaubos sa liquor ug drug test. Alas 5 sa hapon na nga nisanong si Pajarelio, human nga ang iyang doktor ang miuyo na apan nagkaproblema kay walay gamit ang pribadong Tambalanan sa liquor test. Hangtod nga niadtong alas 7:55 sa gabi na napahigayon, diin nagnegatibo sa ilimnong makahubog si Pajarelio. Dako nga posibilidad kuan manggod sa part sa PNP natay limitation sa among trabaho. So the moment nga nasa hospital na sila procedure dito, medical procedure, di na ta pwede mahilabot ana. So matay nakakos og langan. Giangko ni Los Baños nga adunay limitasyon ang trabaho sa kapulisan ug dili sila makahilabot ilabi na nga nasud na kini sa usa ka pribadong tambalanan. Giklaro niya nga ang mga nanggawas nga video sa social media ang mamahimong magamit kini sa kabanay sa biktima isip ebidensya sa kaso nga ilang gipasaka sa korte. Samtang wala na mopasaka og kaso ang tag-iya sa Toyota Vios nga unang nabanggaan sa sospek tungod kay miluwat na kini og affidavit of desistance. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Traffic Enforcement Agency of Mandawi istriktong ipatuman ang operasyon batok sa e-bike o e-strike. Gi-endorso usab sa Traffic Board sa konseho ang pagpahugot niini. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa kapin 5 ka mga electric bike ug e-trike ang na-impound sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team karong tuiga. Gistrikto karon ang pagpahigayon og operasyon batok e-bike human mabantayan nga aduna gihapoy nagbiyahean sa highway. Itong observation man gun is naay mga manggawas especially kung kung wala sa area ang mga personnel murag nahitabo murag nagdakop-dakop tani ba. So mao na nga kinahanglan gyud nato nga kanang i-impose gyud strictly. Giban sa syudad sa Mandawi ang e-bike sa highway tungod walay rehistro, wala usab lisensya ang mga drivers niini. Moabot sa kapin 4,000 pesos ang kinatibukan nga kalapasan sa mga masakpan. Gitumbok nga rason sa pagban ang problema sa kaluwasan ug trapiko. Gikatakda usab nga i-endorso sa Traffic Board ang problema kabahin sa mga e-bike ngadto sa konseho sa syudad aron makaumol og ordinansa kabahin niini. Pero hopefully lagi with the kung unsay maabot unya sa Traffic Board wala tay control niya ana kung moingon nga i-total ban ang e-bikes or kanang ibutang lang sila sa mga kanang i-control sila nga katong a good number of them nga mao ra pwede mo operate dili na pwede ma-additionalan. Kaya nga to man kung gilikayan ani god is kana ganing kita bitaw nato bitaw sa ubang mga LGUs ba nga murag kanang daghan gyud no nya mao na itong gilikayan nga dili mapareha na. Sa kasamtangan, gitugtan lang ang e-bike ug e-trike sa pipila ka lugar sa Mandawi sa sud sa mga barangay o sitio alang sa mga sudlunon ang lugar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Didaan sa mga internet shops ang OGA Piso Wi-Fi operator sa lungsod sa Dumanhog
ang mga adult website nga makaapekto sa pangunahuna sa mga estudyante. Nasabutan sa meeting nila ni Mayor Gungun Hika ug mga tag-iya sa nisgutan nga mga tindahan nga i-block ang porn website o online gambling sa ilang mga internet browsers. Gikabalak-an ni Hika ang report gikan sa local school board nga daghan nga mga tinun-an ang wa na nakapokus sa pag-eskwela tungod sa grabing paggamit og internet. Alang sa mayor, usa kini sa mga hinungdan nga nakadaghan ang kaso sa teenage pregnancy o hilabihang kaimpluwensya karon sa pagsugal. Kabahin lang kini sa mga palisiyang gihimo sa lungsod sa Dumanhog aron mapanalipdan pa ang mga batan-on sa posibleng kadaot tungod sa paspas nga digital technology. Mga kasabutan, kalabot sa lunang gipanag-iya sa probinsya sa Sugbo, ipaubos sa halapad nga pagtuon. Muhimo sila og site development plant sa maong nga kabtangan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giluwatan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Executive Order No. 7 nga nagmando og halapad nga review sa mga kasabutan sa Kapitolyo bayad sa ilang mga luna. Lakip sa ilang subayon ang kasamtangang usufruct agreements, deed of donations, public-private partnership deals ug uban pa. Mato ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases nga ipaubos sa site development plan ang mga yutang gipanag-iya sa probinsya. Kini aron mamahimong sumbanan alang sa ubang buot makigsabot sa provincial government bahin sa paggamit sa maong yuta. Para basic design, murag usa ang iyang perspective dili tagi-tagi ba. Pati kita naon tagi-tagi ang development. Ibutyag di emphasis nga resulta kini sa inimong suliran gikan sa pipila ka mga buhatan sa gobyerno ngadto kang Baricuatro bahin sa mga nakaung-ung pang usufruct agreement mong nakalatid sa kamanduan nga kinanang makigsabot daan ang Economic Enterprise Council og ang stakeholder una pa mauyunan ang maong kasabutan. I think familiar naman ta na the legislative were asking to somehow na ilan na gyud ma-use ang office of their own. So napabaya dira ang COA, DILG, DAR, I think mo naman na diha. Comelec, yes. So of course siguro doesn't want na mahitabo lang na mabalhin na sila niya wa sila kabtangan. Lakip usab sa mga ipaubos sa pagtuon ang mga property sa Kapitolyo nga gigamit sa mga economic activities. Ito'y kini ni Baricuatro aron masiguro nga alang ra gyud sa kaayuhan sa probinsya sa kinatibukan ang paggamit sa mga luna subay sa kasamtangang mga balaod. Yeah, kanang isimo mo gid na ang platform in the province where you can discuss mga revenue generating economic activities in the province. So might as well na iapil na sa kana manifestation, records, minutes, and mahimuan na gyud GCC roadmap sa ang tanang property sa province of Cebu. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldi Co gideklarar ng pugante. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
tuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Balik sa ato mga balita, kani ako Bicol Party List Representative Saldico gideklarar ng pugante sa Sandigang Bayan. Dili na siya makapahimus sa mga instant nga proceedings hangtod nga mutahan na sa mga otoridad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa gipagawas nga resolusyon gikan sa Sandigan Bayan 6th Division, gideklarar ng fugitive from justice si kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldico. Matud sa 16 kapay ng resolusyon pinitsahan niadtong Pebrero 3 nga dili na mahimo makasalmot sa bisan unsang instant proceedings ingon man makapahimo sa bisan unsang judicial relief siko gikan sa korte. Gawas panini dili na sab siya makapahimo sa bisan unsang notices hangtod nga mutahan na siya ngadto sa mga otoridad. Nag-atubang siko og warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan human gikasuhan og graft and malversation.
tungod kini sigingong anomalosong road dike project sa nauhan na Oriental Mindoro nga may kantidad og 289.4 million pesos. Gitunol na sa National Bureau of Investigation ang mga supplemental documents nga gipangayo sa Interpol una pa ang deadline natong Pebrero 11. Ilabi na nga gipasanginlan ang kanhi kongresistang si Ko nga nalabigit sa flood control scandal. May numdumang nakabiya na sa Pilipinas si Ko sa miyaging tuig, tulo ka buwan una pagiduso ang kaso batok tiya sa Sandigan Bayan. Apan nasayran gikan ni Interior Secretary John Vic Remulla nga posibleng nakakuha si Ko og citizenship sa nasod nga Portugal pinaagi sa Golden Visa Program. Gian Navarro, CCTN News. Gipabuhian na sa mga otoridad si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa gikan sa Cebu City Jail kagahapon sa hapon. Kini human nga gibakwi ang arestuaran sa Cebu City Regional Trial Court gumikan sa kakuwang sa jurisdiction. Gawas ni Espinosa, gawas no nausab ang laing duha pa ka mga tao nga gikasuhan og murder. Nagatubang og kasong murder si Espinosa tungod sa kasong pagpatay niadtong 2024 sa Baybay City, Leyte. Gipasalamatan ni Espinosa ang Ginoo sa nahimong desisyon kay matud pa niya wa siya'y sa. Sugdan karon tuiga sa Tourism Infrastructure and Enterprises Zone Authority ang pagpaayo sa Cebu nga Church nga giguba sa bagyo. Kini ang gipahibaw ni TISA General Manager Mark Lapid ngadto kang Gobernador Pamela Baricuatro. Human sila nagkita sa miaging adlaw. Gikataho sa Provincial Information Office nga kabahin kini sa tulubagon sa TISA mao ang pagpabalik sa mga bantugang tourist site nga naguba sa katalagman. May nunduman nga nagusbat sa Super Typhoon Odette niadtong Disyembre sa 2021 ang Cebu nga Church nga usa ka level 2 nga historical site. Punduhan mismo sa TISA ang restoration sa maong simbahan aron mas manindot pa og usa ka bangtugang laaganan dinhi sa lalawigan. Demolition sod sa Brigadier General Benito Ebuen Airbase sa Lapu-Lapu City nagpadayon karong adlaw. Ang asosasyon sa mga apektadong mga residente nidangup na sa buhatan ni Kongresista Junard Ahong Chan aron magpangayo kini og tabang. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Nagpadayon karong adlaw ang demolition sulod sa Brigadier General Benito N. Ebuen Airbase sa Lapu-Lapu City. Kung diin ang nahabiling 14 ka mga balay sa second batch nga gikasuhan sa Philippine Air Force mo'y gipangguba karong adlaw tungod kay napildi sila sa kaso. Ang second batch sa gikasuhan gilangkuban og 46 ka mga panimalay ug ang 32 niini nasugdan na pagdemolish na itong buwan sa Oktubre ug Nobyembre sa tuig 2025. Apan niadtong Nobyembre, wa kini mahuman og ka-demolish tungod kay nihangyo si Congressman Junard Ahong Chan sa korte nga for humanitarian reason dili una ipadayon ang demolition tungod kay gipaubos pa sa state of calamity ang nasud. Hinungdan nga ang spokesperson sa MBEAB Neighborhood Association nga si Jovenel Giangan Jr. niduol sa buhatan sa kongresista karong hapon aron unta mangayo og tabang sa pwede nilang mabuhat. Amo ra man sa noong discretion na mobalik mi diri sa arami nila nga basi na sila matabang may maminaw sa ilang remedy kung nasa remedy napabayay daghang balay na wala pa nakasuhan. Pwede po na nila kasuhan may among nadunggan para ma-appeal og demolish. Sa pagkakutlo ning balita, wa pa makuha og habig si Congressman Chan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Oyon si Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan sa gipatuman nga anti-IPAL policy sa Department of Interior and Local Government. Strikto ang pagpatuman sa lagda gikan sa DILG din way mga pangalan o mga inisyal, logo o hulagway sa mga elected officials nga makita sa mga proyekto nga gipunduhan sa gobyerno. Matod sa mayor nga gipanangtang na nila ang mga tarpaulins o uban pang mga materialis nga adunay mga pangalan o hulagway sa kasamtangang administrasyon. Hinuon na matikdan sa CCTN News Team nga wa nay mga tarpaulin nga nakabutang sa mga lugar nga sagad nila butangan o makita ang ilang mga hulagway o pangan.
If you notice, ato naman gid nang na pailisan ang atong mga billboards ug atong tarps no na wala gyud atong mga names and atong pictures. So we were one of the first to advocate on that when it became an issue. Mosunod, 12 anyos nga batang babay nga nanguha og 99,000 pesos sa sakyanan sa Basak Lapu-Lapu ipaubos sa intervention. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... Talagang wala na, makaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Karon kay ikaw day pinangako. Kung na lang kinggipikas mo sa tago ning dughan. Dihay Pinay namin yo og hapon, hapon nga tigulang og hubakon. Sugot siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month,
Enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon ha? Kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang kani Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon na. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panakuban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo! Sinisibo! For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo! Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Balik sa ato mga balita, 12 anyos nga batang babae nga nanguha og 99,000 ka pesos sud sa sakyanan sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, ipaubos sa intervention sa CSWDO. Base sa assessment sa mga social worker, nakita sa bata ang ilang kalisod. Hinundan nga iya kini nga nabuhat. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca.
Ipaubos una sa tulo ngadto sa 6 ka buwan nga community-based intervention ang 12 anyos nga batang babae nga nanguha og 99,000 pesos sa usa ka sakyanan sa Pakpakan Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City niadtong Pebrero 9. Matod ni Ann Nicole Digamo, ang Social Welfare Officer 1 sa City Social Welfare and Development Office, nga di kini mo'y unang higayon nga na-rescue ang mga bata tungod sa pagpanguha og kwarta. Gani ila na kining gipaubos sa community-based intervention kaniadto kun diin matag Sabado mo report ang bata sa ilang buhatan. Apan wa kini nahuman tungod kay duha ka Sabado ra nito nga ang mong bata. Maong ila na unta kining is-center-based ning higayuna kun diin ibutang na siya sa home care. Apan sigon pa ni Digamo nga sa pagkakaron, di pa luwas ibutang sa home care ang 12 anyos. Pero nagkuan man gud nagmas kuan sila chicken pox. So kuan na lang kanang for the safety na lang pud sa bata, dili lang sana to siya ipasulod sa home care kay basin matakdan pud siya sa chicken pox. Pero among gi paningkamutan nga matabangan na mo siya bisan community-based lang nga intervention ug home visitation pod. Nibutyag si Digamo nga base silang assessment, nakita sa bata ang ilang kalisod hinungdan nga iya kadtong nabuhat. Tungod gyud sa kalisod. So nakita gyud sa bata nga lisod sila. Wala sila makaon. Na-interview man ni namo ang bata ato pag pinaka first pag gyud nga na-rescue siya is wala sila sudan, usahay. Makakaon siguro sila sa usa ka adlaw, kaisa, kaduha. Unya, nakita gyud sa bata ang ilahang kalisod ba niya. Ang iyahang way nga makatabang siya sa iyang ginikanan is maura gyud ni. Bipasalig hinuon ang CSWDO nga kung luwas na ang home care, isulod na didto ang 12 anyos aron matutukan siya sa paghatag og intervention. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mandawi City Police Office mopakatap og mga personnel sa mga dating areas pagsiguro sa kaluwasan karong Valentine's Day. Samtang adunay pahimangno ang pulis sa mga motel ingon man mga individual nga mangda og mga minor de edad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mupakatap ang Mandawi City Police Office og personnel sa mga lugar nga sagad tapukan sa mga tao o mga dating area sa dakbayan karong Valentine's Day. Kini maglakip sa plaza, restaurant, mga malls, ingon man ang mga motel ug hotel. Pagsiguro kini sa seguridad sa mga magsaulog sa adlaw sa gugma karong Sabado. Since ni fall ang February 14 o Saturday, so the more na ato ang i-maximize ang ato ang personnel sa ato ang deployment. Kay mo na we are mag-expect pud ta daghan sa pud kaayo og mga tawo nga mangadto. Gawas sa ipakatap nga personnel, magpahigayon usab og roving sa nagkadaiyang dapit. Makigalayon usab ang MCPO sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team pagbantay sa trapiko. Gipahimangnuan usab ang mga hotel, pension house, lodge ug uban pang susama nga establishmento nga gidili ang mga minor de edad. Giawhag sa MCPO nga mo report kung adunay mga kagubot sa ilang establishmento o sa uban pang mga dapit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma ninig gyapon sa iyong paboritong tulumanon, Sayri 47.